Nel, ilan ba sa kabuuan ang makikinabang sa malaking diskwento na ito sa pasahe ng tren? Yes, Ella, mahigit 11 million na senior citizens at 7 million na persons with disability o PWD ang makikinabang dito sa 50% discount na ito sa pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng programa sa MRT3 Santolan-Annapolis Station. Ang inisyatibo na ito ay magdadagdag sa fare discount ng 30% mula sa 20% na unang pataw na diskwento. Kasunod dito ng inilunsad na 50% rin ng train discount sa lahat ng estudyante noong Hunyo. Inanunsyo naman ng Pangulo na magagamit na ang ilang Dalian train na nabili noong 2014. Ngunit natenga ng isang dekada dahil sa technical compatibility issues. Kaya itong trend na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use three trains. So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Matapos ito ay in-inspection rin ng Pangulo ang Metro Manila Subway Project sa Camp Aguinaldo Station. Ang unang tunnel boring machine o TBM CP103 ay mag-ooperate mula Camp Aguinaldo papuntang Ortigas Station. As of June 30, 2025, ang TBM ay nakausad na ng 281.74 meters mula sa launching shaft at umabot na sa Camp Aguinaldo White Plains boundary. Inasahang aabot sa Corinthian Properties ang TBM sa 4th quarter ng taon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok.